Eksperto yan. Expert po ito. At kaibigan natin, Secretary Henry Aguda, Department of Information Communications Technology, DICT. Sec Henry, napapanood po kayo sa Net25. Napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Sec, magandang hapon po. Magandang hapon, Boss Jen, Boss Nelson. Good afternoon po sa inyo. Opo, bago namin kayo nakapanayam, nakuha lang namin ang inyong maikling reaksyon. Meron kasing panukala si Senate President Tito Soto, one person, one account sa social media platform. Posible po ba ito? Oo. Alam mo, kanina sa LEDAC, nabanggit nga ni, ni Senate President. Ay, Pwede opo. yan. Actually, kung Facebook po kayo, makikita nyo, pwede kang verified account, di ba? Okay. Pwede rin na parang meron na tayong KYC. Pero nabanggit ko rin kay SP, yung mga ganyang service sa Meta, paid service, mga $11 or $15. Ang kagandahan naman, sabi ng mga social media platform, basta may batas tayo, baka sundan nila. So, ang technically pwede yan. Ang tanong na lang, makikipagkonsultahan po tayo sa mga social media platform para tanungin sila, pwede ba nating isabatas yan? Para lahat po ng mga nasa social media, tao talaga. At saka, 1:1. May punto, ano yung punto mo, Nelson? Ang problema po, yung paano mo siya i-implement doon sa mga wala naman na, sa Pilipinas. At saka yung sa gumagamit ng VPN na pwedeng... Tama. Hindi ba? Oo. Tama yan, tama yan. Pagka in-implement kasi yung batas yan, batas ng Pilipinas yan. Opo. Ngayon, yung mga sa ibang bansa, let's say sa ibang bansa nang galing, tapos ayaw kong pangunahan yung yung batas. Opo. Kung i-crack yung batas na yung mga sa labas kailangan verified din, dapat i-screen ng ng social media platform. Ginagawa naman yan sa ibang bansa, nagagawa nila yan. So kung halimbawa, nandun ka sa resident ka na ibang bansa, tapos hindi ka nag-register sa Pinas na 1:1, from a technical standpoint, basta sinabi ng batas, pwede siyang i-screen out kung sasabihin ng batas yun. Now, yung VPN, buti na lang, nabanggit mo, boss, yung VPN, yan ang mahirap tugisin. Dahil yung VPN, kahit na halimbawa, nasa US ka, magpre-pretend ka na nasa Pinas, makakatagos ka. Ang ano lang sa VPN naman, magbabayad pa sila ng VPN service. Opo. Yun ang isang disincentive doon. Kasi, babala rin doon sa mga iba nating kababayan, pag gagamit kayo ng libreng VPN, hindi nyo naman pwedeng pagkatiwalaan dahil libre nga siya, pero sinisilip naman lahat ng mga tinatransmit mo, di ba? Opo. Ibig sabihin nito, Secretary, kung may mga talagang nagpopondo para sa troll, apakahirap. Hindi ba? Oo. Magiging mas mahal. Yun ang mangyayari. Mas mahal at medyo matindi-tinding hacking ang gagawin nila para dyan. Oo. Okay. Anyway, puntahan natin sa Henry. Alam ko may